Sawang-sawa ka na ba sa kaka-adobo at kakaprito? E di ganito naman ang gawin natin. Okay, maghiwa muna tayo o mag-prepare muna tayo ng ating mga aromatics. Meron tayo dito medyo maliit-liit lang na sibuyas na pula at saka mga 5 butil na bawang. Bali, pipinuhin lang natin yung bawang katulad ng makikita nyo. At saka meron din ako ditong 4 na pirasong kamatis. Pagkatapos ng kamatis, kinuha ko naman yung nasa rep na itinabi ko ng isang araw na Pechay Baguio kung tawagin dito sa amin. Medyo malaki kasi yung mga Pechay Baguio na nabibili natin, kaya ito na lang at hinati ko nga at itinabi ko nga sa rep yung aking kalahating natira. So ayan, magpapainit na tayo ng ating kawali at nilagyan na natin ng konting mantika. Nasabi ko na naman konti pero yung nilagay ko ay mga 6 na kutsara yata. So pwede na yon, gisahin na natin yung ating sibuyas na pula. Mga ilang araw na nga lang at Pasko na, kaya nga dapat ay medyo umiwas muna tayo sa mga masarsa na ulam. Kasi nga baka pagdating ng Pasko, hindi na tayo makakain kasi nga sawan-sawa na tayo sa sarsa. Mga ilang segundong pagigisa, nilagay ko na nga yung bawang na pinino ko kanina. Bali hahalu-haluin mo nga lang, gisa-gisa. Siyempre habang ginigisa mo yan, maya-maya lalabas na yung kanyang bango at pwede mo na nga ilagay yung ating kamatis na hiniwa kanina. Katulad ng mga nakakaraang video natin, kailangan yung kamatis ay palalantahin nating maigi, palalabasin natin yung kanyang katas. At kung minsan nga ay tinatakpan pa natin ito, ayun, tinatampal-tampal ko na nga para mabilis na siyang matunaw o malanta. Bakit ba tutunawin? Tubig ba yan? Ayan, at medyo lanta-lanta na nga yung ating kamatis. Itimplahan na natin ang mga 6 na kutsarang patis. Medyo maraming patis para mas masarap. Tapos yan, nilagay ko na nga yung nabili kong manok na halagang 170. Bali hita yan at saka pakpak, 2 pakpak tapos 3 hita. Pero yung isang hita pala, itinabi ko sa rep at baka mamaya yung bunso kong anak mag-request ng fried chicken, wala akong mailagay. Kaya yung included dyan ay 2 hita lang at 2 pakpak at saka yung kanya mga thighs. So tinakpan ko lang para nga medyo talagang masangkot siya talaga ng maayos at mapalabas natin yung natural na katas ng mga aromatics natin dun sa ating manok. Sigurado nga kapit na yan dahil nga ating sinangkot siya ng maigi. Tapos nga ayan, nilagyan ko ng beef cube. Bali beef cube yung nilagay ko, wala akong available na pork at chicken dito. So pampalasa lang naman ng sabaw yan. Mas maganda talaga malasa yung sabaw. Tapos timplahan natin ng konting pamintang durog at pinakulo ko nga ng mga 30 minutes para nga talagang malambot na yung ating manok. Kasi nga bata naman yung manok na yan. Yan yung mga tinatawag na 45 days. Kaya inaani yan. Halos hindi na 45 days, 30 days na lang, inaani na. So yun, nilagay ko na nga yung ating tira-tirang Pechay Baguio kung tawagin dito sa amin. Sa inyong mga lugar, ano ba ang tawag nyo dito sa aming tinatawag na Pechay Baguio? Paki-comment mo naman dyan at kasama ang inyong lugar kung taga saan ka para nga alam ko kung ano ba ang tawag sa mga lugar ninyo ng ating nilagay na Pechay Baguio. Kaya lang naman kasi tinawag na Pechay Baguio yan dito sa amin sa Bulacan kasi nga daw galing sa Baguio at saka sa parting norte. Medyo hindi bagay pagka tinawag nating Pechay Norte, no? So yun, naglagay na nga ako ng konting pampalasa pa kasi nga medyo nakukulangan pa ako sa timpla ko. At tikman na nga natin kung ano ba lasa. At oo nga pala, kung 5 kayo sa bahay ninyo, kasyang-kasya sa inyo to. Baka 5 kakaulit pa kayo ng piraso ng manok. Minsan mas matipid ang ulam pag may sabaw yung ating ulam Kasi nga, isasabaw mo doon sa kanin, tapos sabay subo. Yun, perfect na. Medyo makakatipid ka sa karne pag ganun ang ginawa natin, may sabaw. O kaya may sarsa. So sana nagustuhan nyo nga itong niluto natin. Bali, kung tatawagin natin to, kinamatisang manok with Pechay Baguio.